Ay nako, ito buhay ng nanay. Daily routine. Inuuna kong linisin yung aming kitchen. Yung mga pinagawa ng umaga. Lagi ko minimaintain na malinis ang aming lababo. Wala naman kasi iba maglilinis niya, kundi ako lang din. Ay nako. Pero okay lang. Kailangan kasi pwedeng hindi mo lilinisin yan. Ay nako. Nilinis ko yung pinakalababo. Mga basahan, nililisin ko yan para yung pampunas-punas sa lababo malinis. Yung mga kaserola nilalagay ko sa labi pagkayari ko linisin. Ayan. Ayan yung kawali namin, kaya kanya maitim yan kasi kahit sa di kahoy ginagamit ko yan. Hindi ko na makaskas kasi masakit na yung kamay ko. Ay nako. Ayan, mga sandok, kailangan linisin mabuti yung mga sandok na yan kasi maya mo ginagamit. Lalagay ko nga sa ilalim. Ngayon kinuha ko yung mga nasa may gas stove kasi yun na yan naiipunan ng dumi, yung mga atas ng mga kumukulong kanin, yung napupunta doon, kaya nililinis ko yung mga yan at baka madaling masira ang ating kalan. Yan, tataob ko lang muna ng konti. Pamaya-maya lilinisin ko naman yung aming kalanan. Kasi yan, pag pinabayaan mo yung kalan na yan, na hindi mo linisin lagi, mabubulok agad yan. At mahirap alisin yung mga mansya ng pagluluto. Kaya lagi kong tinatanggalan ng dumi. At pati yung mga ilalim na yan, kailangan lagi mo malinis kasi kadalasan yung mga insekto, yung mga minsan dyan pumupunta pag may nakitang pagkain dyan sa ilalim na yan, dyan sila magpupudpud. Kaya lagi makikita mo napakadumi-dumi na ilalim. Sayang naman pag hindi mo nilinis yung kalanan. Inuulit ko yan para sigurado malinis. Ayan, daran. Makintab na yung aming kalan. Ngayon naman gagawin ko, magwawalis-walis na ako kasi pagkakataon na medyo walisan na mabuti sa akin, then may araw-araw na. Kasi nakakarang araw, di ba, laging basa yung sahig. Naku, hirap-hirap ako magwalis. Tapos papasok pa yung mga aso. Ay nako, tangay-tangay nila, alikab mo yung mga putik-putik sa labas. Gustong-gusto nila natutulog pa sa loob ng bahay. Napakainit. Kaya bubuksan ko yung mga bintana, papagpagin ko yung mga nabasa-basa na ano na yan kasi nga syempre malamig, maulan. Parang tingin mo sa mga gamit mo sa bahay, lagi mga basa. Pero hindi naman, siguro gawa nga lang din malamig ang panahon. Walang pumapasok ng hangin kaya pinubuksan ko yung mga bintana. Ay, ligpit-ligpitin ko lang muna yung mga throw pillow dyan. Ngayon, kininisin ko ngayon yung kwarto. Mapipilitan tuloy yung anak kong tumayo. At kailangan ko na linisin. At ang baho na ng kwarto namin. Dahil hindi nga nasisikatan ng araw yung mga foam. Diba, alam nyo naman yung may amoy yung foam natin pag lalo ng laging hindi nabibilad. Kailangan nabibilad din kasi yung mga foam na yan. Para mawala yung amoy. Kung araw-araw at mayat-maya ka nakahiga, magkakaroon ng amoy ang ating kutsyon. Siyempre, mga lalaki anak ko, mahirap asahan sa paglilinis. Hindi mo po pwersahin, hindi maglilinis yung mga yan.
Ayun, nilinis ko na rin yung ilalim at para yung ilalim mismo malampaso at mawalisan. Nilagyan ko tuloy ng Sunrox para yung amoy nga niya mawala. Ayan, nilampaso ko yung buong kwarto. Hanggang ilalim yan, nilampaso ko para sigurado walang titira mo. Kaya yun, medyo bumango-bango yung kwarto namin ngayon. Tapos saka ako nag-spray ng pabango. Ayan. Pati yung aming sala, nilagyan ko ng Sunrox para siguradong mag-iba amoy. Kasi parang nakulob pa siya. Simula na ilang araw na umuulan. Ay, nako. Ayan, yan po ang gawain ko sa araw-araw. Hindi lang basta ako naggagawa ng content. Naglilinis din ako ng bahay bago akong gumawa ng content. Ay, nako, ayan. Nagmamantika na ang baboy. Yan nyo. Diyos ko. Ang pawis ko dyan. Hihinga-hinga ako. Salamat sa inyong panonood.